ما علينا إلا البلاغ المبين. Mga minamahal kong kapatid, iginagalang kong mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan natin na kabilang sa layunin ng pagkakaroon ng khutbah sa mga dakilang araw na ito ay upang mapaalalahanan natin ang ating mga sarili. Mabigyan natin ng babala ang ating mga sarili hinggil sa mga bagay na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun ay maiwasan, mailayo tayo. Hindi na naiwasan natin yung mga bagay, nalalaman natin yung mga ipinagbawal sa relihiyong Islam. Ang ating magiging paksa sa oras na ito, sa dakilang araw na ito, ay ating babanggitin at tatalakayin ang mga iba't ibang uri ng vul sa panahon ngayon. Anong ibig sabihin ng vul? Ang ibig sabihin ng vul ay ang paggawa ng kawalan ng katarungan sa iba. Paniniil, pang-aapi, pandaraya, paninirang puri, pangkamkam at iba pa. Yan ang tinatawag na vul na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lubos, higit na pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil may kaugnayan, ang kasalanan ay may kaugnayan sa ibang tao. Ang vul ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Malalaking kasalanan na kinakailangan ng tauba. At ito ay pinagbawal mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming katibayan mula sa Quran at Sunnah at Hadithul Qudsi. Magbanggit lamang tayo ng isa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang Hadithul Qudsi, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Tunay na ako, ika ni Allah, ay aking ipinagbawal ang zulm sa aking sarili. Faja'altuhu bainakum muharrama, at ginawa ko ang zulm sa pagitan ninyo na ito ay muharram, ipinagbawal. Ipinagbawal ko sa aking sarili at ipinagbawal ko din sa inyo. Fala tawalamu, kaya huwag kayong gumawa ng zulm sa isa't isa. Huwag kayong magkamkam, huwag kayong mandaraya, huwag kayong manlait, huwag kayong gumawa ng kawalan ng kantarungan. Huwag niyong kamkamin ang ari-arian ng iba sa inyo. Ito ay ipinagbawal at kabilang sa mga malalaking kasalanan at may mga kaparusahan na nakapataw sa taong walim, mapang-api dito sa mundo, sa kanyang libingan at higit lalo sa kabilang buhay. Babanggitin lamang natin, napakaraming uri ng vul sa panahon ngayon. Marahil sinasadya ng iba, marahil hindi niya alam, marahil dahil sa pagkamkam, marahil dahil sa pansariling pag-unawa, pagmamahal sa mga mundong bagay, ay kayang-kaya niyang gumawa ng vul sa iba, maging sa kanyang asawa ay nakakagawa ng vul. At ito ang tatalakay natin, yung mga uri, mga halimbawa ng vul sa panahon ngayon, talamak na vul sa panahon ngayon, babanggitin natin. Una, vulmul mar'a az-zawja, ang paggawa ng vul, kawalan ng katarungan sa ating mga asawa. Minsan nakakagawa tayo ng vul sa ating mga asawa na hindi natin namamalayan. Tandaan natin, gaya ng palatin natin nababanggit, ang mga babae ay sadyang likas na mahina, na minsan
Sinasamantala ng mga lalaki ang kanilang kahinaan. Hindi nila binibigyan ng gastusin financially. Tinatrato ng hindi maganda. Pinakikutunguhan ng marahas. Sinasaktan. Ito'y kabilang sa vul at malalaking kasalanan. Tandaan natin na pinag-utos sa atin ang relihiyong Islam na pakitunguhan ng mabuti ang mga kababaihan. Ama na sila, pinagkatiwala sa atin. At mayroong responsibilidad na huwag nating kakaligtaan at itatanong sila sa atin. Ang problema karamihan ay gumagawa ng vul sa kanilang mga asawa. Lalong-lalo na yung mga lalaking nakapag-asawa ng higit sa isa. Hindi sila nagiging makatarungan. Marahil nag-asawa na lang sila sa pasintabi. Dahil sa sariling pagnanasa, nakuha na lang nila ang sariling pagnanasa. Subalit wala silang takot kay Allah dahil hindi sila nagiging makatarungan sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng financially at sa mga araw. Marahil ang kanyang unang asawa ay umabot na sa katandaan o sa edad na nawala na sa kanyang kagandahan. Nag-asawa siya ng bata at kinalimutan na niya ang kanyang unang asawa. Ito ay vul. Ibig sabihin, pansariling pagnanasa lang ang layunin mo sa pag-asawa ng higit sa isa. Pauman, hindi naman lahat. Itatanong sa ito ni Allah, gagawa ka ng ta'addud pag-asawa ng higit sa isa ng layunin mo ay sunnah, ibadah. Dapat ka maging makatarungan financially at sa pananatili sa kanila pamamalagi sa araw at gabi. Dapat maging makatarungan ka. Kung hindi ka maging makatarungan, huwag ka na mag-asawa ng higit sa isa. Matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kung kayo ay mangamba, kung alam mo lamang sa sarili mo na hindi mo kaya maging makatarungan sa financially at araw, gabi, ay mag-asawa lamang ng isa. Dahil nakakagawa ka ng vul. Kabilang sa talamak sa panahon ngayon. Minsan may mga asawa, umaasa sa kanilang mga asawa. Hindi nagtatrabaho. Inaasahan niya ang pagkayod, hanabuhay ng kanyang asawa. Vul. Ang paghanapbuhay, obligado mo na ikaw lalaki. Hindi obligado sa mga babae ang paghahanap buhay. Optional lamang sa kanila. Hindi obligado sa iyo na lalaki. Wajib na maghanap buhay, kumayod. Pero may mga lalaki, umaasa sa kanilang mga asawa, napakalaking mama, napakalaki ng likod, natutulog, umuupo lamang sa bahay, walang hiya, kahiyan. Umaasa sa kanyang asawa, ito'y vul. Pasintabi. Ito ay vul sa ating mga asawa. Pangalawa, vulmul banat bi'adlihin na ani ziwaj. Pangalawang uri ng vul sa panahon natin ngayon ay ang paggawa ng vul sa ating mga anak na mga babae, sa ating mga dalaga. Minsan pangkalahatan sa ating mga anak ay wajib na tayo ay maging makatarungan din sa kanila. Sa pagbibigay ng regalo, pagbibigay ng mga hadiya, kaloob. Dapat tayo maging pantay, makatarungan. Depende sa kanilang gastusin, sa kanilang ginagastos. Subalit sa panahon ngayon, sabi ng ating mga ulama, nakakagawa ng vul ang mga magulang, lalo na ang kanilang mga ama, sa kanilang pagpigil na hindi mag-asawa ang kanilang mga anak na babae dahil lamang sa makamamundong interes, makamundong bagay. Hindi nila pinapaasawa ang kanilang anak na babae. May umakyat na lalaki na manikan na sa kanyang relihiyon at mabuti ang kanyang kalagaang pag-uugali nang dahil lamang
sa kawalan ng dowry. Hindi malaki ang dowry dahil siya ay mahirap, dugha, ay hindi tinatanggap. At yung anak na babae ay ginugusto na niya mag-asawa. Nagustuhan niya yung lalaking umakyat, subalit pinigilan mo na mag-asawa. Ito ay vul. Karapatan ng babae na mag-asawa. Huwag mong ipagpaliban, huwag mong pigilan dahil lamang sa makamundong interes. Hindi kabayaran ang dowry. Hindi ibinebenta ang ating mga anak. Huwag nating gawing sukatan ang mga mundong bagay. Ang gawin nating sukatan ay ang relihiyon ng lalaki. Dahil kapag ang iyong anak na babae ay napunta sa magandang lalaki, saleh, matuwid na lalaki, magiging mapanatag ka na dahil nasa mabuting kalagayan ng iyong anak. Ang kayamanan nawawala. Huwag natin ipagpalit dahil lamang sa makamundong bagay. Nakakagawa tayo ng vul. Pangatlong uri ng vul na nabanggit ng ating mga ulama sa panahon ngayon. Vulmul warithina fil mirath. Subhanallah. Ito pa'y talamak. Paggawa ng vul, kawalan ng katarungan sa mga tagapagmana. Tandaan natin, ang kayamanan sa relihiyong Islam, kapag ang magulang halimbawa ay pumanaw, o di kaya ang asawang lalaki ay pumanaw, ama, ang kayamanang naiwan niya ay mayroong ding panuntunan. Ang relihiyong Islam dyan, yan ang tinatawag na faraid. Paghahati-hati ng kayamanan. Binigyan din ng kahatulan, panuntunan, batas ng relihiyong Islam sa paghahati ng kayamanan. Panuntunan. Subalit sa panahon ngayon, talamak ang kawala, ang vul sa paghahati-hati ng kayamanan. Anong halimbawa? Like for example, 5 ang magkakapatid. Marahil yung bunso ay walang alam sa pera, maliit. 6 years old, 8 years old. Pinagkakaitan nila. Marahil yung babae, mga panganay na anak. Dahil sila'y panganay na anak, at yung kapatid nilang babae, pinagkakaitan ng mirath, vul. Napakalaking kasalanan. Pinaghahati-hatian nila ang kayamanan batay sa kanilang sariling pagnanasa, hindi batay sa faraid, batay sa paghahati-hati, panuntunan ng relihiyong Islam. Ito ay vul. Magkakapare-pareho sa paghahati ng mirath ang matanda at bata. Ang binigyan diin lang na kaibahan sa paghahati-hati ng mirath ay ang babae at lalaki. Dahil ang hati, share ng lalaki ay katumbas ng 2 babae. Ayon sa hikmah ng relihiyong Islam. Yun lamang. Subalit kung pagkakaita mo ang iyong kapatid na babae o di kaya nakakabatang lalaki o bunso, ito ay vul na talamak sa panahon ngayon. Kung mayroong nangyayarin sa paghahati-hati, isanggunin natin sa mga ulama kung paano pinaghahati-hati ang kayamanan, at yan ang tinatawag na mirath. Yan ang tinatawag na faraid, mga batas panuntunan sa paghati-hati ng kayamanan na naiwan ng namatay. Kabilang din sa vulmul ghair fil ard, ang paggawa ng vulm sa iba pagdating sa lupa. Ito ay talamak din. Talamak, masyadong talamak. Nangyayari yung agwat, hidwaan sa lupa dahil sa vul, kawalan ng katarungan. Kinakamkam ang lupa ng iba nang hindi sa kanya. Gumagawa ng titulo na fake, hindi totoo, para lamang kamkamin ang lupa ng iba. Ito ay haram, vul. Marahil, 2 sila sa isang lupa, pero dinadaya niya ang kanyang kapatid sa paghahati ng lupa. Marahil yung kapatid niya ay walang alam sa paghahati-hati. Lolokohin niya, dadayain niya dahil wala siyang alam. Hindi edukado. So dadayain niya sa paghahati-hati ng lupa. Lalamangan niya, ito ay vul. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu man gayyara manar al-ard.
isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang taong binabago niya ang mga palatandaan ng lupa. Halimbawa, kung may lupa, paghahati-hati kayo, uurungan mo siya, lalamangan mo siya nang hindi niya nalalaman. Ito ay vul. Anong sinabi pa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Man akhadha shibra min al-ardi vulman fa innahu yutawwiquhu yawm al-qiyamah min sab'i ardin. Sino mang kumuha kamkamin niya ang isang dangkal na lupa, isang dangkal lamang, na ito ay hindi makatarong ang vul, ipapabuhat sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pitong hukay, pitong antas ng lupa. Ipapasan sa kanya ni Allah ang kinamkam niyang lupa na mula sa pinakailalim ng lupa bilang kaparusahan sa kanya. Isang dangkal lamang ng lupa. Ano pa kayo yung mga ibang taong kinakamkam ang lupain ng iba? Alam niyang hindi sa kanya gumagawa ng titulo para lamang kamkamin ang lupain ng iba. Ito'y haram, vul. Pang-apat, pang-lima, na nabanggit ng ating mga scholar, vul mumalil yatim. Ang pagkamkam, paggawa ng vul sa mga yatim, mga batang ulila, ito rin ay talaba. At inshallah, bibigyan diin natin to sa ibang khutbah. Kinakamkam ang ari-arian, kayamanan ng yatim, batang ulila, namatay pumanaw ang kanyang ama. Subalit, ang kanyang tiyuhin, halimbawa, ay kinuha ang salapi ng kanyang anak dahil siya ay bata. Walang alam. Kinamkam niya, kinuha niya ang salapi, kayamanan na naiwan ng kanyang magulang. Ito ay vul, ito ay apoy na nilalamon ng kumakamkam sa salapi ng yatim. Ito ay haram na talamak sa panahon ngayon. Nakakaawa ang batang ulila na wala na nga ng magulang, kinuha pa ang kayamanan ng kanyang magulang. Allahu Akbar. Paano hindi papatawan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng matinding kaparusahan? Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sa kabilang buhay, sa araw ng paglilitis, may mga taong na hindi pa nag-uumpisa ang paglilitis, naglalagablab na ang kanilang katawan ng apoy. Ang kanilang mata, ilong, katawan, buong katawan, naglalagablab ng apoy. Sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, sino po sila? Anong kaparusahan? Anong meron sa kanila? Sabihin ng mga propeta, hindi nyo ba nabasa ang aya sa Suratun Nisa? Ang silang kung kumakain, lumalamon ng mga kayamanan ng mga yatim, mga batang ulila ng vul, kawalan ng katarungan, innama ya'kuluna fi butuhim nara, ay parang silang kumakain, ang kanilang nilalamon ay apoy na pumapasok sa kanilang katawan. Yan ang parusa sa kanila. Na hindi pa nag-uumpisaan ang paglilitis ay sinusunog na sila. Waliyadu billah. Ito ay vul sa mga batang ulila. Kabilang din sa tinatawag na vul, ng mga halimbawa ng vul. Vul muhaqqil mustahiq. Halimbawa, sa pagtrabahante, ginugusto natin yung mayaman na hindi naman siya qualified. Merong qualified ay sinasantabi natin, hindi na tinatanggap. Ang tinatanggap natin dahil marahil ginawa lamang yung diploma dahil malapit sa iyo, dahil sa ganyan, o kaya nagbibigay ng suhol, kinukuha ng mga may posisyon. Ito ay vul. Yung karapat dapat qualified na hindi tinatanggap. Tumatanggap ng suhol.
Ito rin pagtanggap ng suhol, mga kapatid. Ito ay ipinagbawal sa relihiyong Islam. At ang kasumpa-sumpa ayon sa kasabihan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa sino mang tumatanggap ng suhol, katulad ng pagtanggap ng suhol sa araw ng eleksyon. Ito ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Sino mang kumukuha, tumatanggap ng suhol mula sa mga politician sa araw ng eleksyon, ay ito ay kabilang sa mga malalaking kasalanan na isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala at isinumpa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit ano pang katawagan ang itawag nila, magbibigay sila ng suhol na sa katawagang sadaka. Ito ay walang katotohanan. Ang katotohanan nito ay suhol. Tawagin mo pang sadaka, tawagin pang regalo, ang katotohanan nito ay suhol. Dahil binigyan ka ng pera, kapalit ng boto, iboboto mo siya. Ito ay suhol, rishwa. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu rashi wal murtashi. Isinumpa ni Allah ang nagbibigay ng suhol at tumatanggap ng suhol. Lahat kayo, sinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag isinumpa ang tao kabilang sa mga malalaking kasalanan, kapag sinabing isinumpa, malayo ka sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang baraka ang iyong buhay, walang baraka ang salapi na iyong kinuha, nawawala din na hindi mo namamalayan. Dahil ito ay kabilang sa malalaking kasalanan at dinaan mo sa paggawa ng haram. Talamak ngayon, wa'udzubillah, na kumukuha, karamihan, pasintabi, kumukuha ng suhol. Wag natin. Wala silang takot. Pinagpapalit nila na kahit hindi deserve ang kanilang ibinoboto dahil lamang sa pera, ay iboboto nila. Ang nangyayari, nagiging, subhanallah, ang status ng lugar, ibinoto nila hindi deserve karapat-dapat dahil lamang sa pera. Kaya ano nangyari? Sakuna, kaparusahan, ang ibinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lugar dahil sa rishwa na ito, pagkuha ng suhol, rishwa. Wa'udzubillah. Kabilang din sa zulm, mga kapatid, ay zulmul imam lirra'iyah. Ang paggawa ng kawalan ng katarungan sa mga nasasakupan. Ito yung pagdating sa mga pinuno. Wa'udzubillah. Kapag ikaw ay may responsibilidad, pinuno sa isang lugar, kahit anong posisyon, huwag mong kaligtaan, kapatid, na responsibilidad yan. Binigyan ka ni Allah ng antas na mayroong pinuno, posisyon. Kahit maliit ang iyong nasasakupan, kahit ano, mayroong kang responsibilidad. Kapag ginampanan mo, itataas ni Allah ang iyong antas sa kabilang buhay. Subalit kapag hindi mo ginampanan, ay gumawa ka ng kawalan ng katarungan, ipapataw sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang masidhing kaparusahan. Kabilang din, panghuli dito, kabilang din ng paggawa ng zulm sa panahon ngayon, ay ito yung zulmul fil buyu', na paggawa ng zulm, pandaraya, halimbawa, sa mga bentahan, hanabuhay, transaction. Nagbebenta ng pandaraya, nandaraya sa sukat at timbangan. Ito ay zulm, haram. Nandaraya sa pagbebenta. Dinadaya niya ang mga namimili sa sukat o di kaya sa timbangan. Ito rin ay zulm. Anong sinabi ng mahal na propeta? Laysa minna man ghasyana falaysa minna. Sino mang mandaya ay hindi kabilang sa amin. Sino mang magbenta ng kasinungalingan, may pandaraya, muhikats barakatuha, walang baraka ang kanyang kinita.
Walang barakah dahil sa kasinungalingang pandaraya. Idinaan niya sa pandaraya ang kanyang pagbebenta. Ito rin ay pinagbawal sa relihiyong Islam. Kabilang lamang to mga kaibigan, mga kapatid. Sa mga uri ng zulm sa panahon ngayon, gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ilayo nawa tayo ni Allah sa gawaing zulm na ito na pinagbawal niya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tandaan natin mga kaibigan, mga kapatid, na ang mga kasalanan ay may dalawang uri. Kasalanang may kaugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ang kasalanan na ito ay maaari mong hingin ng kapatawaran direct kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ikaw insyaAllah ta'ala patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon namang kasalanan na may kaugnayan sa ibang tao. May kaugnayan sa karapatan ng ibang tao. Marahil kinamkam mo ang kanyang kayamanan, ang kanyang marahil, siniraan mo marahil. Kasalanan may kaugnayan sa ibang tao. Si Allah subhanahu wa ta'ala hindi mangingimasok dito. Anong ibig sabihin? Hindi patatawarin ni Allah ang kasalanan na ito hanggat hindi ka mismo patawarin ng ibang tao, ng iyong kapatid na nagawan mo ng atraso. Ganito kapanganib ang paggawa ng zulm sa iba. Anong sinabi ng mahal na propeta? Iyakum mavulm, wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Layuan niyo ang zulm. Katakutan niyo ang panalangin ng isang taong mazlum na api. Dahil ang kanyang panalangin, kahilingan kay Allah ay walang pagitan, walang hadlang kay Allah. Diretso niyang tinatanggap ang panalangin ng mazlum, isang naapi. May mga taong gumagawa ng zulm sa iba, at itong taong nagawa ng zulm, mazlum, ay nagdudua kay Allah. Karapatan niya yun, na magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa iyo. Tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalang dahil sa zulm na ginawa mo sa kanya. Katakutan niyo, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano pa sinabi ng mahal na propeta? Man kanat indahu mazlamatun li akhi min ardihi aw min shay falyatahallaluhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sino mang may atraso sa iba, nakagawa ng zulm, ay humingi na siya ng paumanhin, kapatawaran sa kanya bago pa dumating ang araw na wala ng salaping kabayaran sa kabilang buhay. Wala ng salapi. Hindi na natin may babayad. Ang salapi, ang may babayad natin ay kabutihan o di kaya kasamaan. Nakatulad ng nabanggit sa hadith na parati natin naririnig ng isang taong muflis, tunay na nabigo, nalugi, sabi ng mahal na propeta, na darating siya sa kabilang buhay. Dala-dala niya ang sala, ang zaka, ang hajj, ang pag-aayuno, mashallah, kompleto, haji. Subalit, minura niya ito. Subalit, gumawa ng kawalan ng katarungan sa iba. Pinaslang, pinagbuhatan ng kamay, siniraan ng puri, at iba pang mga atraso. Ang gagawin niya Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagbabayad niya ay ang kanyang mga kabutihan hanggang sa walang matira sa kanyang kabutihan, sabi ng mahal na propeta. Ang gagawin ay yung mga kasamaan na nagawan ng atraso ng taong ito ay papasan sa kanya hanggang sa siya itapon sa impyernong apoy. Waliyadu billah. Ito ang tunay na nalugi na bigo, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng zulm, at patatagin nawa tayo ni Allah at patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga kasalanan. Ibadallah, inna Allah